Magandang umaga at mapagpalang araw ng pahinga mga kapatid, kapatid ko kay Kristo at ang mga kapwa kapananampalataya, mga tapat at mga totoong Seventh-day Adventist. Kaibigan, tuloy po kayo at tayo po ay magbasa at mag-aral sa ating devotional ngayong umaga. Ang ating pamagat ay ang lahat ng kalikasan ay pinagkatiwala kina Adan at Eva, Agosto 2. Mula sa sulat ni Ellen White sa aklat na To Be Like Jesus. Bago pa man, tayo po ay manalangin. Banal at makapangyarihang Diyos, kami ay sumasamo at nagpupuri sa inyong pangalan sa araw at umagang ito ng Sabat. Panatilihin ang pagpapala at gabay ng Santong Espiritu sa aming pagbabasa sa inyong mga salita at aming maunawaan. Pagpalain ang lahat ng mga nakikinig at tagasunod sa programang ito. To God be the glory program. Maraming salamat o Diyos na ikaw ang humimok sa kanilang mga puso't isipan na kanilang maunawaan ang inyong kadakilaan at makatanggap ng kaligtasan mula sa langit. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ang key text po natin mga kapatid ay makikita sa Genesis. Makikita po sa Genesis Kapitulo Genesis Kapitulo 1 versikulo 26. Ang sabi, lalangin natin ang tao. Nang magkagayoy, sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis, magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda, sa dagat, sa mga ibon sa himpapawid, at sa mga baka sa buong lupa, at sa bawat umuusad sa ibabaw ng lupa. Yan po ang sabi mula sa Genesis Kapitulo 1, versikulo 26. Habang sila ay nanatiling tapat sa Diyos, si Adan at ang kaniyang kasama ay mamumuno sa lupa. Ang walang limitasyong kontrol ay ibinibigay sa kanila sa bawat buhay na bagay. Ang leon at ang tupa ay mapayapang naglalaro sa kanilang paligid o nakahiga ng magkasama sa kanilang paanan. Ang mga masayang ibon ay lumilipad sa paligid nila ng walang takot at habang ang kanilang mga masasayang awit ay umaakyat sa papuri ng kanilang manlilikha. Sina Adan at Eva ay nakiisa sa kanila sa pasalamat sa Ama at sa Anak. So, noong unang panahon mga kapatid, bago pa ang kasalanan, ang ating unang mga magulang na si Adan at si Eva ay malaya sila. Malaya sila na nakikipag kasama sa lahat ng mga hayop, maging leon man ito, mga ibon sa paligid nila. Okay? Masaya sila sa kanilang panahon bago pa ang kasalanan na sumakop sa kanila. Ang banal na mag-asawa ay hindi lamang mga anak sa ilalim ng makaamang pangangalaga ng Diyos, kundi mga estudyanteng tumatanggap ng tagubilin mula sa lahat ng matalinong lumilikha. Sila ay binisita ng mga anghel at pinagkalooban ng pakikipag-isa sa kanilang lumikha na walang nakatakip na tabing sa pagitan. Sila ay puspos ng lakas na ibinibigay ng punong kahoy ng buhay at ang kanilang intelektual na kapangyarihan ay maliit lamang kaysa mga anghel. Ang mga misteryo ng nakikitang sansinukob, ang kagilagilalas na mga gawa niya na sakdal sa kaalaman ay nagbigay sa kanila ng walang hanggang pinagmumulan ng pagtuturo at kasiyahan. Ang mga batas at operasyon ng kalikasan
na nagsagawa ng pag-aaral ng sangkatauhan sa loob ng 6,000 taon ay binuksan sa kanilang isipan ang nang walang katapusang tagapagbalangkas at tagapagtaguyod ng lahat. Nakipag-usap sila sa dahon at bulaklak at puno na nagtitipon-tipon mula sa bawat isa sa mga lihim ng buhay nito, sa bawat buhay na nilalang mula sa makapangyarihang Leviathan na naglalaro sa mga tubig hanggang sa maliliit na insekto na lumulutang sa sinag ng araw. Pamilyar si Adan. Binigyan niya ang bawat isa ng pangalan nito at alam niya ang kalikasan at gawin ng lahat. So ang tao, mga kaibigan, si Adan ang naglagay ng pangalan. Pinangalanan niya ang lahat ng mga uring tanim, lahat ng mga punong kahoy, lahat ng mga uri ng hayop sa paligid. Siya ang nagbigay ng pangalan nito. Alam din nila ang mga kalikasan nila. So mga katangian ng bawat punong kahoy, katangian ng bawat bulaklak, katangian ng bawat hayop, alam nila. Okay? So malaya sila na nakipag-usap, nakipagkwentuhan dahil attached sila sa bawat isa. Ang kaluwalhatian ng Diyos sa kalangitan, ang hindi mabilang na mga daigdig sa kanilang maayos na mga revolusyon, ang pagbabalanse ng mga ulap, ang mga misteryo ng liwanag at tunog ng araw at gabi, lahat ay bukas sa pag-aaral ng ating unang mga magulang. Sa bawat dahon ng kagubatan o bato ng mga bundok, sa bawat nagniningning na bituin sa lupa at hangin at langit, ang pangalan ng Diyos ay nakasulat. Ang kaayusan at pagkakaisa ng paglikha ay nagsalita sa kanila ng walang katapusang karunungan at kapangyarihan. Natutuklasan nila ang ilang atraksyon na pumupuno sa kanilang mga puso ng mas malalim na pagmamahal at nagdulot ng mga sariwang pagpapahayag ng pasasalamat. So ito po ang ating binasa na devotional bilang pang-apat na edisyon sa To God Be the Glory. At kung kayo po ay hinimok ng banal na espiritu at may natutunan kayo sa ating binabasa ngayon, paki-comment down below at paki-share, like, and subscribe na rin upang maraming tao ang makarinig at maabot ng ating pabalitang ito. Pagpalain po kayo sa araw na ito at tayo po ay manalangin. Banal at makapangyarihang Diyos, tagapaglikha ng sanlibutan sa lahat ng bagay, maraming salamat na kayo po ang nagturo sa amin na kayo ang lumikha sa lahat ng mga ito, maging ibon sa himpapawid, mga punong kahoy, mga bulaklak, mga tubig, bundok, burol, kung ano paman o Diyos. Kayo ay nagsasabi na ang mga bagay na ito ay iyong inilikha dahil kayo po ay umibig sa amin. Maraming salamat sa pag-ibig, kadakilaang pag-ibig na ito, at aming isauli ang lahat ng pagpupuri sa inyong kadakilaan, sa inyong paglikha, lahat ng bagay. O Diyos, kayo po ay magpanalangin sa amin sa lahat ng mga tao na tapat at totoo sa inyo na naglilingkod. Pagpalain ang lahat at ang mga tagasunod, tagasubaybay sa programang ito, To God Be the Glory. Pagpalain sila, Ama, sa buong maghapon sa araw na Sabat na ito. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat po mga kaibigan, kapatid. God bless sa ating lahat and keep safe. Hanggang sa muli sa ating To God Be the Glory. Bye-bye!